Kamakailan lamang pinost namin ang litratong ito sa Facebook page ng Pinoy MD. Pinahulaan namin kung ano ang mga nasa larawan. Pero sa dami ng mga nag-comment na luya, wala ni isang tumama. Ang inakalang luya ng iba, bato sa kidney pala. O yung tinatawag na kidney stone. Si Shelo, sa edad na 26, iisa na lamang ang kidney at kinakailangan ng magpa-dialysis. Dati pa lang po nung high school, may mga nararamdaman na po akong sintomas ng pananakit yung likod, mahirap umihi, yung parang may mahapdi po pag umiihi ka. Then, nagmamanas na po at pabalik-balik yung lagnat. Nakasanayan na raw kasi niya noong gawing tubig ang soft drinks na pinapartner pa niya sa chichirya. Since high school po, mahilig po ako sa soft drinks. Parang yun na po yung tubig po sa araw-araw. Hanggang nitong 2020, bigla na lang daw nakaramdam si Shelo ng hirap at sakit kapag siya'y umiihi, na sinabayan pa ng lagnat at pananakit ng kanyang lower back. Tiniis daw niya ito sa loob ng 2 taon. At nang magpa-check up sa doktor nito lamang Enero, nalaman niya na mayroon na pala siyang kidney stones. At ang itinuturong dahilan, ang pagkahilig niya sa soft drinks at chichirya. Nung nakita ko yung resulta ng kidney stone na ganun kalaki, sobrang nanlumo po ako kasi sa mga pagkain na masasarap, parang hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganung kalaking stone. Kapag nasobrahan kasi ang pagkahilig natin sa maaalat, nagkakaroon ng salt deposit sa ating kidneys. Namumuo ito hanggang sa maging kidney stones na posibleng bumara sa ating urinary bladder. Dahilan para makaramdam ng pananakit kapag umiihi. Papaano naman nakapagdudulot ng kidney stones ang madalas na pag-inom ng soft drinks? Yung carbonated drinks or yung soft drinks na tinatawag natin, meron siya na tinatawag na phosphoric acid. Yung phosphoric acid, yun yung nagpo-promote ng kidney stone formation. No? Pinagdidikit-dikit na yung mga salt na kinakain natin and then napo-form dun sa urinary tract or sa kidney. And then doon sila nagpo-form ng bato. Alam nyo ba na kapag umiinom tayo ng madalas ng soft drinks, bumabagsak din o bumababa ang ating water intake. At kapag bumaba na ang water intake o pag-inom natin ng tubig, dyan na namumuo ang asin sa ating kidneys na siya namang nagiging dahilan ng pagkakaroon natin ng kidney stones. Kaya naman, ugaliin na uminom po ng maraming tubig, lalong-lalo na ngayon, di ba? Ang init ng panahon. Sa kaso ni Shelo, noong una, sinabi raw ng doktor na sasailalim siya sa shockwave therapy. Sa pamamagitan kasi ng shockwaves, natutunaw ang kidney stones at hindi na kailangan pang sumailalim sa operasyon. Pero dahil nga pinatagal niya ito ng 2 taon, hindi na raw uubra ang shockwave therapy kay Shelo. Ang nakita kasi sa kanyang kidney stones, halos kasing laki na ng luya. Kaya pala ganoon na lamang ang sakit na nararamdaman ni Shelo kapag siya'y umiihi. Dito na inoperahan si Shelo. Pero dahil nasira na ang isa niyang kidney, kinailangan na rin itong tanggalin. Kasi ibig sabihin nun, na-damage na mismo yung kidney niya. It has to go. Kasi kung di natin tatanggalin yung kidney na yun, then probably magiging source ng infection or magiging abscess na pinatawag. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling si Shelo at kailangan na niyang magpa-dialysis kada 3 buwan. Pero maliban sa iba't ibang medical procedure, Dok, totoo ba na nakatutulong ang pag-inom ng buko juice para matunaw ang kidney stones? Nakakatulong talaga siya na pandurog ng bato kasi simply mataas yung fluid content ng coconut water, wala siya masyadong salt, no? And then wala siyang mababa yung protein content niya as compared dun sa ibang juice or pagkain na kinakain natin. Yun kasi yung usually nagkakos ng bato yung protein saka yung salt. Ang isa pang haka-haka na gusto nating bigyang linaw, ang pag-inom ng beer. Totoo bang mainam daw sa kidney stones? Pag uminom tayo ng beer or alcohol, napapansin natin madalas tayong umiihi, no? In the same way, pag madalas tayong umiihi, nade-dehydrate yung katawan natin.
Pag na-dehydrate yung katawan, nagpo-form ngayon yung mga solute, no, natitira dun sa katawan natin, and hindi siya nafa-flush. Yun ngayon yung nagpo-form ng bato. I would not recommend na mag-inom ng beer yung patient. No? Instead, uminom na lang maraming tubig. Ang iba naman naniniwala na kapag may kidney stones ang isang tao, dapat daw umiwas sa pagkain ng kamatis. Ang mga buto raw kasi nito, pwedeng makapagpalaki sa bato? Hindi totoo. Kasi ang kamatis, no, although high siya sa oxalates, yung oxalates kasi isa sa mga component yun na nagiging bato, pero ang oxalate content ng tomato o ng kamatis mababa lang. So hindi siya magiging prone sa kahit anong formation ng bato. And then yung kanina sabi mo dadaan babara, iba kasi ang daanan ng ihi, saka iba din yung daanan ng dumi. So yung pagkain natin sa iba siya dumadaan. Marami sa atin guilty sa lifestyle ng kagaya kay Shelo. Kaya habang maaga, mamuhay ng healthy. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Dahil para naman ito sa sarili nating kalusugan at kapakanan.